In a time when the world searches for meaning, one voice returns to the ancient path. This is Noahide Hour. Join More Azaria Gilbert Mendoza as we uncover the universal wisdom of the 7 Noahide laws, a guide for all humanity. A journey of truth, a call to understanding. This is Noahide. Maayong adlaw sa tanan, welcome sa tuang programang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Uban gihapon, ang Noahide Community Incorporated of Davao City, Philippines, in cooperation with PTV Channel 11. And I'm your host, Renz Barbarona. Uban usab nako ang Noahide Ambassador to the Philippines ug usa ka ordained more by the Noahide Academy of Israel, More Azaria Gilbert Mendoza. Shalom. Hello, Shalom, sir. And Renz. syempre, uban usab nato ang ato ang guest for today's episode. Way lain kundi si Sir Yael Glensonier. Hello, sir. Shalom. David Eric Davalos and Marty Abgagan. Welcome sa tuang programa. Yes po. And for the past episode, we talked about prohibition against forbidden sexual relations, no, mga higala. And right now, laing topic na sa mga tong paghisgutan og we are hoping, no, nga madungagan ang ato ang mga kaalam. Because for today's episode, we will talk about the prohibition against theft and robbery. So very exciting atong topic karon mo, no? Oo, and daghan ang nalibog, daghan sa nangutana unsa ba ning stealing, more? Okay. Sa dili pa na to explain ang basic definition sa stealing. Ako na yung i-emphasize na although ang laws for humanity 7 lang siya, no? Ito 7, pero category lang siya ang 7. Okay? According to the Talmudic discussion, Rabbi Shemuel ben Kofni Gaon, he said that actually the 7 is only a category, and for him, doon na yung mga sub-commandments na may abot siya og 30. And then ang mga latest nga mga authorities, ilahang na define ang mga sub-commandments og may abot siya og 90. Og naa pa daw maabot og 100. Ngano ako na nga mawagi pa si una tungod kay mo pick up ta karon og mga part of the 613 commandments, especially the 365 prohibitions sa commandments nga iyahas sa mga Jewish, nga siya kabahin siya sa sub-commandments nga iyahas sa laws for humanity. Okay? So, to answer the question, what is stealing? The simple definition is taking something or anything without a proper permission from, or without a permission from the proper owner. Yes. So kung manguha ta og butang nga dili atua, nya wala ta mananghid. Even with the intention to return. Bisan pag iuli nimo. Basta kay gikuha nimo nga wala ka mananghid, kawat yun siya. No, kawat siya. So dapat makabalo ta unsa na siya ka seryoso nga crime. Yes. Tungod kay adunay mga tao nga sa ngalan nga suod na lang nila ang tao, or even joking. Yes. Now, for example, gikuha nimo ang pitaka nga nabilin, no, nya imuhang gitaguan. O kay para lang daw maka-learn siya lesson. Bawal siya. Bawal siya kay in that moment ikaw ma-charge ka nga nagkawat. No, even ang pag-move, no, sa usa ka butang nga diin wala nimo gi pananghid. Yes. No? In that particular time, tawagon ka og nangawat. Ngano man tungod kay wa sila kabalo sa imong intention nga imo ra bang ibalhin didto. Yes. Murang dili ta pwede nga mo punit or mo kumbaga manghilabot sa mga butang nga dili atua nga wala tay po pananghid sa tag-iya. Bisan pa man og para sa tag-iya, iyan ang gi-despair. Ang term nga despair, mura ba og bakal nga para sa imuha wala na'y value. Tungod kay waste siya. Panalitan, gigamit nimo ang 5 feet o niya na inabilin nga 1 foot.
nga putol. Yes. O niya, katong nabil nga putol, gidespair na to nimo. Pero kung puniton pud to siya sa tao nga wala siya po pananghid, ma-charge yun siya nga nangawat pud. Okay, inana siya. So simple lang siya. Manguha tag butang nga dili atua nga wa tay po pananghid sa tinud nga tag-iya. For example, naamo po'y mga tao nga diin mananghid. Pero dili man po tag-iya. Palitan gwardiya. Yes. O niya, naay mangga. Yang mangga dagang kaig bunga. Yan na yung gwardiya din ha. Yan na yung mga tao dool nga. Chief, pwede ta mga mangga, Chief. Mingon po na, Chief. Bahala mo ana, di man ako basta kitaan mo sa tagiyara, kamainyuhan na ng problema. Nga naman, dili man siya tama nga tao, nga imong pananghiran. Nga bisan pa man siya, muuupod siya. Nga lang mo din na, ay problema na. Wala mo po siya katungod, kay dili man to iyaha. Now, so ma-charge ka nga nangawat ka. Nga naman tungod kay, dili proper owner ang imong ipananghiran. So seryoso kay ni siya kay daghan mangunta og mga presumption lang. For example, mugawas ka sa inyuhang lugar unya manguha lang kag mga chinilas diha bisag kinsa lang mga chinilas or naa ka sa usa ka balay. Naigawas nimo nulob lang ka bisag chinilas din ha unya baklay-baklay ka dito unya ang tag-iya ni gawas na problema na siya asa yung chinilas. Daw unya imo na gisulob. No? Nya magka magka problema. Ngano man tungod kay bisan chinilas lang. No, kay wala ka mananghid. For example, nagpuyo ka sa usa ka paryente. Unya na notebrush ka ni kuha lang kag toothpaste diretso nya imuhang wala koy pupananghid. So ma-charge ka ana nga nangawat ka. Ngano man kay dili lagi imuha. Anything nga gina pick up nimo nga wala kay pupananghid sa tinuod nga tag-iya, kawat yun na siya. Bisan gamay nga kantidad mo re. Talking about amount, no part na sa tuang unsa man ang minimum amount na sa kawat. Now, mo cite og authority si Rambam and even the author of Rabbi Moshe Weiner, the author of the Divine Code. Even ang value daw sa gitawag og pruta, half of a pruta. Kanang pruta sa ilaha, murag penny sa Amerika or mura siya og sa ato karon unsa man pinakagamay nato nga coin karon 5 centavos. Dati 5 centavos karon, mo inana siya. So bisan katunga ana daw, no? Katunga ana nga amount. Kung imuha nang hilabtan nga dili imuha, kawat yun daw na siya. So ang question karon, unsa may mga butang iyon ana pod ang iyang amount? No, iyang kantidad. Simple lang kaayo. Panalitan, mamunit ka lang diretso og ballpen or sign pen kay na kay pirmahan. Unya wala man ka nananghid sa tag-iya, ipunit lang ka kinakakita ka sa lamisa. Wa ka nananghid sa tag-iya. Now kadto siya, mao to siya. Now mura bag ang kantidad ato lesser than 5 centavos. So kay once imuhang gigamit ang ballpen, muus-us man na ang iyahang content. So tungod ana, pwede ka pa sanginlan nga pwede ka makapasuko sa tag-iya. Anong mo ana nga wala mo nang isuko no nga ko ana mahalo na nga ballpen. No? So in ana siya mga simple nga for example another na po ng example no mukaon ka. Ngadto mo sa karinderya or restaurant uban mo panalitan minyo no minyo ang tao unya pag humana ang lalaki nang toothpick yung buta na ganahan mo siya sa toothpick kay murag hait or unsa ba ni kuha na pod siya 5 ka buok toothpick iya gisulod siyang bulsa iya gidala dito sa ilaha so nangawat siya toothpick no toothpick lang gamay na kantidad pero ma-charge siya nga nangawat although kung nisulod lang daw ka sa inyo ha unya na ay kahoy sa silingan unya ni kuha lang daw kag ay bawang ka sa mga ancient no nga manutpik lang sila manghikap-hikap ra man sila ng ilahang bungbong no mo ana-ana ra man silang bungbong so makaagi sila og kahoy nga gitapok unya ilang gikuha nya gihimong toothpick medyo acceptable daw siya no acceptable daw siya pero ang problema daw what if usa mo kalibo ka buok 1,000 mo ka buok nanguha mo ano nya kadtong kahoya ihadi itong gitimbang nga pinalit unya pagbaligya na niya uy kulang na magduha kag so, nakawatan siya nakawatan siya although
In ana daw nga attitude, dili man daw kaayo siya, dili man daw ingon nga mo-consider jud nga transgression, pero it's not a good thing to do. It's not a good thing to do nga maanda na nimo. No, ang problema mo gud ana mahimo na nimong kultura ba. Nga di ba naaman tay gisulti nga inaana gid si kuan, manguha gid siya butang dili man anghid. Yes. O inaana gid siya manguha lang nag shampoo, manguha lang nag sabon, manguha lang nag chinilas. Now, di lagi na siya mananghid. Inaana mo gud siya. So, nahimo na niyang kultura. Nga naman, wala siya na-educate. What is stealing? So, importante yung kayo nga ma-educate ta. Tungod kay, kini siya, ginagbay ng butang. Pero, daghang nag-away ani. Yes. No? So, nga naman, mukanit-kanit naman na siya. Ikaw yun to nang hilabot atong kuan sa una. Bisag dili ikaw nang hilabot. Ikaw na naman pasanginlan. Nga naman, tungod kay, ang imuhang karakter, no? Nga, yun ana, so mapasangin lang ka. So may nungdanon ka ay makabaluta nga bisan di ay mga ginagmayng butang, for example ang asawa na pud no dito sa karinderya niadto na pud siya og toilet niadto siya dito nguha na pud siya tissue. Yes. No iyang gibira mga tissue daghang kay pumapansak na siyang bag. Iyang gi-savings no gidala niya sa iyang balay. No nangawat siya tissue. No gamay ra kaayong kantidad. Sa tubangan ni Hashem, nangawat siya. Nangawat yun siya. Unya, kana nga violation, bisan ginagbay ra kaayo, ang punishment, pareha ra siya sa gamay dako. Wala man magmatter sa kantidad. Yes. Kundili, sa imuhang aksyon. Nga dapat makabalo ka, nga kana siya, bawal siya. So, inaana siya, bisag gamay ra kayong kantidad. No? Kumbaga 5 centavos diri sa tuwa, 5 centavos connection to that. Oo, yes. Pero naipangutana more, unsa day kalahian sa robbery o kining stealing? Before that, mo hatag sa ko og verse now sa before the flood era. In the book of Genesis chapter 6, we can find in the verse 11 and 13, now the earth had become corrupt before Elohim, and the earth had become filled with robbery. In Hebrew word, the term robbery here is Hamas or Hamas. Now, the term Hamas is Hebrew. That means robbery. And then in verse 13, it says, Elohim said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with robbery through them. And behold, I am about to destroy them from the earth. So, makita nato na gi-highlight dire ang robbery. No? So, ang question, what is the distinction between robbery and theft? Yes. Okay, in Hebrew, the term robbery is gazela. Now, gazelle is the root word. And ang term nga stealing or thief in Hebrew is geneva. Okay, ang gazela, which is robbery, mao ang pagpanguha og butang nga diin naa sa tubangan sa tag-iya. Kung baga, murabag snatcher or hold upper or extortioner. Yes. No, by way of extortion. Nga tiunan ka, hulgaon ka, nga kung dili mo ihatag ng imuhang cellphone, samaran ka, something like that. Now, that is robbery. Kumbaga, nagsakay ang bata na in the ancient times, nagsakay ang bata sa iyahang baka gipakaon-kaon or asno nga maura po to'y property nila sa ilahang ginikanan. Unya, na iniduol. Ug mingon, naog diha, ako ni tag-iya na. That is robbery. Now, kumbaga, naa sa tubangan nimo, siga kayo mong mata. Yes. Nakakita siya, kinsa siya, kaila ka sa iyaha. Aniyat, gikuha niya ang butang imuha. Muna siya ang robbery. It is called in Hebrew as gazela. Whereas, ang geneva, mao ang word nga theft. That means, taking something nga unaware ang owner. Kumbaga, natulog ka, now, gikuha, or nagtalikod ka, now, gipunit, or nagkaon ka, gibutang nimo din na, waka kakabalo. Now, so, mo na ang gitawag og geneva in Hebrew, which is stealing. Now, ang pagpanguha og butang nga diin ang tag-iya unaware. Now, so both. Now, karon balikan ako sa
Genesis chapter 6 kay mao man ni siya ang sala sa pre-flood. Kay sa Genesis chapter 4 verse 26 nga diin nahitabo ang pinakaunang sala sa idolatry sa time ni Enosh, that is 235 years from Adam. In the book of Amos 5 verse 8, Hashem commanded the waters to cover the third part of the earth because of the sin of idolatry. Okay, that means before the flood, nana ang sala sa idolatry. Now, gihimo na ang sala sa idolatry. And another thing, sa Genesis chapter 6, makita nimo ang sala sa sexual sin. Now, nga diin nahitabo. Now, nga even ang mga Nephilim or fallen angels ang ilang nakig-contact og mga babae. So, ang tao dunay sexual abuses. No, sexual nga mga sala. And then naay sala sa murder. Yes. No, sala sa murder. Kining mga sala mao ning mga sala sa pre-flood era. So wala pang baha. Pero wala sila gipabahaan. Not until nag-severe ang sala sa robbery. Ang hinungdan jud nganong gipadala ang baha tungod sa sala sa pagpangawat, robbery. Yes. Murag flood control ra gihapon, no? Murag connected siya now sa ana nga istorya. Now, ang mga tao kawatan, ang mga tao tulisan, Yes. now atubangan mismo sa tag-iya, gikuha ang kwarta. Daw og tungod ni ana ipadala ni Hashem ang baha. Now, adunay mga questions ngano man nga sa sala sa idolatry, medyo ano pa man niya, mura gitagaan pa miyag chances ang tao og sa ubang pagsala. Sa time sa Tower of Babel after the flood, ang sala sa tao idolatry. Yes. Igo lang sila gi-confuse, gi-disperse. Na, pero sa sala nga diin tali sa tao ug sa tao. Padalan sila baha. Nga naman, dili gusto siya Hashem. Yes. Nga himuon na sa tao, nga doon siya isig ka tao. Because he wants shalom. Gusto siya kalinaw, mupuyo tang malinawan diri. Mao na nga kung nakasala ka directly sa iyaha pa nang tagaan ta og lugway. Pero kung sala na sa tao, nga doon siya isig ka tao, si Hashem, muhimo siya og justice nga instant. Nga naman, tungkol kay dili lagi siya gustong magkasamok ang tao. Interesting kayo ang topic mo rin, no? And naatay mga pangutana po dunya gikan sa ato ang guest mo nang standby lang mga higala mo, balik pa ang atong programang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. In the heart of the city, where stories are brewed one cup at a time, there's a place that honors tradition with every pour. Welcome to Apo ni Lola Durian Cafe. Here, the journey begins even before the first sip. Carefully, patiently, our barista selects only the finest beans, each one carrying its own aroma, its own heritage, its own promise. Watch as the beans come to life, roasted, ground, and blended with mastery passed down through generations. Every movement is intentional. Every sound, part of a ritual. From the gentle whir of the grinder, to the rhythmic pull of the espresso, to the creamy flow of milk dancing into the cup. And then art, a moment where craft meets heart as the barista paints the final flourish on top, transforming a simple cup of coffee into a signature of love, culture, and home. This is more than coffee. This is the taste of legacy. Apo ni Lola Durian Cafe, where every cup tells a story. Balik padayon sa atong programa mga higala, ang Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Ug interesting kay atong topic karon, no? Kay naapoy pangutana ang usa sa atong guest or atong mga guest karon kay More. Bahin sa kining atong gisgutan nga prohibition against theft and robbery. And ang mangutana karon mao si Sir Ever Marty Abragan, sir. Muri, akong paabot nga pangutana, is an unfilled
fulfilled a monetary pledge to charity considered tip or stealing? Okay. Sa dili pa nato na i-clarify atong isugutan ng mga unpaid, no? So idiriso lang sa nato sa utang, no, kan mga unpaid debt or loan o umosa na ato ang pagtagad, no. Karon kini manggong kwarta nga ato ang gi paningkamutan atong narbaho ta na kabahin siya sa atong soul, kay ang ato mismong singot, ang ato ang kusog ug atong oras gi-invest na to ana. Panalitan imuha na 1,000, 2,000, 3,000 panalitan ang sweldo lang nimo, ibutan lang to 500, no. Unya naay nang utang sa imo, nangutang siya, unya ang iyang utang butan na to 5,000. Unya mingon siya, pizza 30 bayaran nako. Nya pag-abot sa pizza 30, dili na nimo makita. Wala na siya ni balik. Now, we need to remember nga ang imuhang gisaad sumala sa Numbers 30 verse 2. Whatever word that will come out from your mouth, do it. Kung unsay mugawa sa imong baba, imo na siyang himuon. No, imo siyang tumanon, imo siyang buhaton. Karon kung ikaw miadto sa usa ka lender, unya nangutang ka nya nisaad ka nga anang pitsahay imong bayaran, nya wala nimo bayari, nisaad ka pizza 30 pero nibayad ka pizza 10. So wala yung kaingon nga wala ka nibayad, kundili ni violate lang ka sa imong promise nga date. No, so niana daw nga period sa 10 days gikawat daw nimo siya. Nangawat ka. Nga naman, ikaw man kung nagsaad, unya, pizza gis na di ay nimo gibayaran. So we need to be very careful. Otherwise, mo inform ka sa tag-iya nga, boss, pwede ba? Pizza gis na lang. Pero kung nagtago-tago ka, unya, wala nimo tumana ang imong gisulti, pero pagka pizza gis na, ma-charge yung ka nga kadtong 10 days period, nakapangawat ka adto. So ingon ana siya kasensitibo. Now adto punta sa naglinya kay naay nagpautang, unya ang tuyo ra jud niya para lang yun nga makakuha siyang kwarta. Wala siya gaisip mo bayad siya. Nya moingon ra ba jud nga wala bitaw na priso sa utang. Now mahinom ko na nagtudlo ko sa barangay sa Toril. Nya naay nag-question nga unsaon man nga naamay moingon nga walay na priso sa utang. Remember, doon natay human court o doon na po'y court of heaven. No? O court in heaven. So, kung ma-absuelto ka diri, wala nagpagsabot nga absuelto ka dito. No? Kay doon ay heavenly court nga mao ang panis o naga-reward sa mga tao nga naghimo og dautan, silutan sila, doon ay retribution. O kung sila pod doon ay merit, tagaan po sila reward. So makita nato na gitawag na siya og law of Zakar be honest, that is the principle of reward and punishment. Nga kini siya measure for measure. Kung unsang kabugat ng imuhang gihimo, mao pud na siya ang himuon against sa imuha, no? So that is in the book of Obadiah, prophet Obadiah, chapter 1 verse 15. What you have done to others, it shall be done to you. Nya gitawag pagani na og royal mga ibang pinakataas ba nga matang sa balaod ba? No? So kung gitawag na siya og mida kinigid mida sa Hebrew, that is measure for measure, nga bantayan nato kay mingon ta nga ipsot na ka sa imong obligation ngadto sa tao nga imong gihimuan, pero wala tay mataguan sa tubangan sa Creator. Nga kada tuig gahimo siya og judgment sa tao. Wa kabalo mo tao ana. Every Rosh Hashanah, no, sa New Year sa Hebrew calendar, which is not only a Jewish New Year but it's a New Year for the whole world because it is an anniversary of the creation of the world. Yan na pong adlaw at the same time
gahimo siya og annual judgment nga kinsa ang panisan, kinsa ang taga-reward, kinsa ang makwartahan, kinsa ang tao nga makabos. Now, so ang tanan nga gihimo nato kini siya duna siya kapalit. No, duna siya bugti og ang makapahunong lamang aning tanan mao lamang ang atoang paghinulsol ti syuba, ti fela og ang sa mga Jew patsidaka ang atong paghinulsol o may nampuon ta sa iya ha. Unya instead nga mangawat ka, manghilabot ka or sikag pangutang way bayad-bayad, dapat manghatag ka. Hatag ka sa uban. May ana siya. Yes. Okay. Sige, yes sir. Moray, nakoy pangutana. Kana bang makapunit kag usa ka butang or especially kwarta, kay ang kwarta man gud is medyo init sa mata. Kana makapunit kag kwarta or butang tapos wala ka kabalo kinsay tag-iya, imong gikuha, makonsidered ba na siya nga kawat? Okay. Yes, of course, kung naa siya sa dalan, nawala na siya or nahulog na siya. Certainly na anay tag-iya. Ikaw nga nakakita. Yes, of course, imo puniton. Kay basin pa laing makakita ana niya, dili na po niya na iuli. Unsay intention nimo imong gipunit? Una sa tanan, kay iuli nimo kinsay tag-iya ana. Ang problema, unsaon nimo pag-locate sa tag-iya? Nga wa makakabalo sa tag-iya. So inaani daw, hulaton nimo nga naay mangita. No, hulaton nimo nga naay mangita. No? And then kung naanay tao nga nangita ana, imo siyang interviewon kung unsa ka tinuod nga siya, unsa ka credible nga siya bagyud ang tag-iya atong kwartaha. Nya na ascertain nimo nga siya gyud ay kay nihilak-hilak pa man gani kay iya daw ipalit og unsa to iya ipaliton ba ka to. No, kay palitan 1,000 pesos. No, something siya, no? Nya nakita nimo nga siya gyud tinuora ang tag-iya, no? Tungod sa iyang mga aksyon, sa iyang demeanor, no? So imo iuli sa iya. Pero what if walay mangita? Okay. Anything daw nga that is lost, palitan na anod siya sa sapa, no? And then wa kabulok siya tag-iya. Nya daghan kaayong mga butang nga ano nya. Once daw ma-raise nimo sa imong kamot, nada daw na kay katungod ana nga butang, na kay katungod ana nga object. Sa ato pa, kung makakita kag kwarta, una sa tanan, maniid sa ka kay basig na ay tag-iya nga mangita para iuli nimo. What if wala? Okay, since imo siyang gi-raise, ikaw nag-isa palitan cellphone, imo daw gi-isa ana. No? Kay ikaw daw ang nag-isa, therefore walay nangita, walay kumbaga walay taong interesado, perhaps na-categorize sa gitawag despair. Now, kay naa may object nga gi-despair na sa tagya, okay na to. Wala na sa kuha. So, ikaw daw nga nag-unang nag-pick ana, nag-raise ana, ikaw na daw ang tag-iya ana. Now, for example, duha mo nakakita. Oo. Now, ang isa, mas una kaysa imo. Una siya. Now, pero ikaw mo unang nipunit. Ang panguta na kisa daw tag-iya. Kay gi-despair na siya nga object. Yes. Once na-despair na siya, niya, ikaw ang unang nipunit, pero dili ka unang nakakita. Ang imong kauban mo unang nakakita. Nya ikaw mo ulahing nakakita, pero ikaw mo inipunit. Kisay tag-iya ana. Ikaw daw nipunit. Okay, perhaps ang unang nakakita di siya interesado. Maunang wa siya naning kamot nga punito niya. Kumbaga, bali-bala na sa kuha na, dili na ako kinahanglan na, something like that. Now, kay na may mga butang nga wala nga gi-despair na sa tag-iya. Kanang word nga despair, kumbaga, okay na to ba, di na ako pangitaon to wala na ako nagtagad ato. Bahala na tong cellphone na to kuha naman to, palit ako bago. O ana, no? Gi-despair na niya. So ang pangutana, ang nakakita ana kinsa may manag-iya. Katug yung nipunit. Dili ang nakakita, ang nipunit. Ana siya. Thank you, More. Okay. Natay dugang pangutana gikan kang Sir Davalos. Napog ko'y pangutana mo rin. Nag-iskot kag mga sala sa stealing and marabag awakening for us nga ordinary doings pero di ay sala di ay ito. Akong pangutana kanibang nay usa ka luna
Kanya kanang aluna nga ang iyahang sanga sa tree niabot sa imuhang property nga naay bunga. Unya kay tapoy man sa imong property, imong gikuha ang iyang bunga. Consider gyapon na siya nga stealing, although kato nga side nga property walay tao. Okay. Naatay balaod diri. May tungod ana. Now nga ang usa ka prutas or kahoy nga diin didto ni incline sa neighbor no sa siyang silingan. Doon na katungod ang tag-iya sa bunga nga didto banda nag incline siyang property. Basta matagak. Basta mahulog. Pero kung wala na siya nahulog, ayaw siya kuhaa nga diretso kag kuha kay nabitaw ni sa kong property, nanis tungod sa kong property. Ulaton man imong mahulog. Dili ra siya maglayo sa explanation sa Torah law. No? Kanang nga senaryo, common man na, di man siya bag-o. Common na siya nga problema. So, bisan pa man tuod og incline na sa imong property, yan ang bunga, ayaw siya diretso kuha. Kay makapaaway na sa imong silingan. Now kay, yes of course, katug yung asa to siya nagaturok. Mo dito mo claim nga iya hato. Yung imo ha kay tuwa man dito ang sanga pikas. Oh, na kay katungod ana. Pero kinahanglan nga imuha ng hulaton pud nga matagak na siya. Kay kung katkaton diretso, pwede kang kasuhan niya. Na nga naman, tungod kay wala pa man kay katungod ato nga 100% nga katungod. No, doon naman tayo gitawag og 7 cubit. No, 7 cubit nga imuhang kaugalingong posisyon. No, 7 cubit. Mura ba og naglingkod ko diri, no, mo tuyod ko sa kong tiil, no, nya mo higda-higda ko diri, 7 cubit, 7 feet di ay siya, 4 cubit. 7 feet, 4 cubit nga imuhang posisyon. Kung baga, wala pa siya sa imuhang posisyon yun, 100%. So, dili pwede nimo nga basta-basta lang po kamukuha. Now, para maiwasan ang samok. Dili lagi gusto si Hashem nga magsamok ang silingan. Now, so hulaton nimo nga matagak siya or else, makigistorya ka sa tagiya. Now, what if putlo nimo? Kay nakahatag siya istorbo. Putlo nimo ang sanga. Ayaw siya dito putol not until mo istorya ka sa iya. Now, inana man guna basta silingan na naara man guna sa istorya god. Yes. Ang problema man guna to kana mulihok ta diretso ba nga murag hara-hara ta ba niya. Na dili naman guna maoy argument kun dili ang respeto naman gud nimo ba mo iyang gipangita ba. Ang iyan ang respeto ba. Okay. Siya. Salamat kayo no sa pangutana gikan sa tuang guest and sa pag-explain pod more sa tuang pagbalik na apay daghang pangutana bahin aning prohibition against theft and robbery sama sa kini daw kidnapping, stealing pod ba daw na siya kana ato ang tubagon og ato ang tukion sa pagbalik sa tong programang naguluhang The Noahide Hour exploring the 7 universal laws for humanity. Stand by. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Welcome back sa to ang programa mga higala and sa to mga televiewers di ay aside nga madunggan makita din yan sa TV live usab ta sa tong YouTube and Facebook page sa Noahide Community Incorporated na ay mga nag-view from Tugil, Davao City, Samal Island, Talomo, Muntinlupa City and Dubai. Mayong pagpaminaw diha sa inyo ha ug padayon ta sa tong gisgutan sa mga bago lang nag-view sa to ang programa mga higala tong gisgutan ang prohibition against theft and robbery. Kaganina aong gibilin kang more ang pangutana bahin sa kining makonsider ba ang kining kidnapping as stealing ug katong false measurements labi na din ha no sa kining palengke. Pero before na tubagon ni more ni apay pangutana gikan sa to ang mga bisita. Sir? Okay, nakoy dugang pangutana more kabahin sa stealing kanang consider ba ni siya nga stealing nga usa ka empleyado mo come late sa iyahang work unya at the same time wonder time consider ba na siya nga
as a stealing of time? Okay. Kabahin siya no, sa prohibition if ang employer and employee relationship no, tungod kay kung ang both sides dili siya maka-accomplish sa iyahang obligation, ma-consider siya nga stealing. For example, ang employer wala siya naga-sweldo properly sa iyahang mga empleyado, stealing na siya. Or ting sweldo na unya murag hard to reach pa siya kaayo. No, murag pantuson paghihapon niya ang tao kay para lang yun makakuha siyang sweldo. Bawal na siya kay stealing na siya. Gani ang mga Jewish kung sa Torah, kung dili siya regular employee, inadlaw kung baga, dili nimo na paugmaan. Swelduhan gyud nimo anang adlaw or anang gabi una. Ano man tungod kay dili siya regular nga empleyado. Now, so kung nagpatrabaho lang daw ka, nga mura ba og random lang ba nga nagtrabaho siya din ha. Kinahanglan swelduhan gyud nimo na daily. Kay kung dili daw nimo swelduhan daily, mo cry daw na siya kay wa man gud na siya regular nga trabaho. Mo cry daw na siya kay Hashem, nya si Hashem maminaw daw sa iya ha. Now, unya mahusgahan pa hinuon ang employer. Now, adto po sa employee, kung unsang orasa ang trabaho, pitang nato alas 8. Nya mo off ka alas 12. Nya time ina pod ala 1. Off na po alas 5. Kung ang empleyado alas 8 nya, alas 8:10 na siya niabot, alas 8:15, 8:20. Siya na pod ang nangawat. Gikawat niya tong 10 minutes, 15 minutes nga oras nga supposedly iya na tong gitrabaho. Og kung mo time out pod siya og before sa alas 5 mag-undertime siya, iya na pong gikawat tong na-undertime niya. Or na on duty siya. Pero naghimo siya extra nga activity. Niya ang common karon kaning cellphone. Now, niya sige siya pangtawag, sige siya pang-call, niya kitaan siya ayang boss. Business hour man ron. Niya siya, ay sir, business man eh. Niya nadunggan man eh boss. Business ba din yung mga ikag darling? Oh. So pag ingon pa lang daan imong darling, business din na siya. No? So kung business na siya, nganong na may darling nga word? So inaana pud ba? Na bisan gani mo adto tag mga public office. Daw usahay makuan pa ta kay ngano man sige entertain nato sipog tanatan na watong Facebook or sa mga ano dito social media. Now, so kung nagtrabaho gyud daw ta, tama gyud ng policy sa employer nga while you are working, no cellphone. Now, para nga wala mo'y temptation. Kay kung magdala-dala mong cellphone, na mo'y temptation niya, naka-CCTV na ba yaron? Now, nya makita ka sa CCTV, di mawala na nung kag trabaho. So, inana siya. Now, kung unsa ang inyuhang agreed time, inyong kontrata, mao to imuhang sundon. Kay kung imuhan ang hilabtan, nangawat ka ada. Nangawat ka. Okay, thank you sa reminder and naatay mga viewers karon nga mga empleyado nga na-remind no sa ilahang in and out pod more. Okay. And padayon ta sa ato ang katong mga pangutana kaganina no nga gusto pod madunggan sa tuang televiewers kung unsay tubag nimo ani more katong false measurements ug kidnapping, stealing ba daw na kanang nagpa 5-6 ingon ana more. Okay, una na to ning false measurements. As I've said recently na ang 7 categories of commandments, doon na siya yung mga sub-commandments. Nga bisan ang sub-commandments nila, one of the 613 commandments nga iya sa mga Jewish. Say for example, in Leviticus 19 verse 35, that says, you shall do no unrighteousness in judgment, in meteyard, in weight, and in measure. Now, just balances, just weights, and just ephah, and just hin shall you have. I am Hashem your Elohim, which brought you out of the land of Egypt. And then in Deuteronomy 25, verse 15, it says, but thou shalt have a perfect
and just weight, a perfect and just measure shall they have, that thy days may be lengthened in the land which Hashem Elohim gives you. Can you just imagine now ang connection sa taas nga kinabuhi, ma-appeal siya sa imuhang paghimo og business nga diin nagamit ka og just measure and just weight. Kay sa una mga bato-bato man na siya, no? Yes. Nga kung mamalit siya, ang iyang ibutang dako nga bato para bugat. Unya ang manok in taon diri gatungtong niya gibutang ang dakong bato, usa na unta ka kilo tong manok, pagbutang dakong bato 800 grams na lang. Yes. Unya sa una pag yung panahon tiluuya wala pag yung mga timbangan. Magtagbo-tagbo ba ng buyer, nagbitbit in taon tong mga pobre o mga manok niya. Baligyan mo ni. Ay kuan ni. Usa ni kilo. Dili uy mga 2 kilo na. Sa ko ay mga 1-2 ra ni oy. Nya sa totoo lang 2 jud ay ka kilo. Gikawat niya tong 800 grams. Now for example, dupa. Now sa una uso man kay ng kuan. Kanang magdupa-dupa anang pisi. No? Dupa-dupag pisi. Kung siya ay mangumpra, gi-hire niya tong murag higantig kamot. No? Kung siya ay mangumpra, kung siya ay mamaligya, katong mubo pug kamot mo ang gi-hire, maupoy tigdupa didto. So kawat na siya, masuko siya ana. Dili siya gusto ana. Dili siya gusto nga manglupig kag tao, mang-oppress ka og tao. Kay once gihimo nimo si bisig ka tao sa kuno gasulti, mas maipay do na kay atraso sa iya kaysa do na kay atraso sa imong isig ka tao. Now kinahanglan nga mabinantayon daw adto ta sa tindahan, no. Adto na lang tag palengke. Yes. Adto palengke. Now di ba ang ato ang mga authorities magsuri-suri man na magdala-dalag bato nga uy tinuod ba gyud ning balance ni, 1 ka kilo ba yun ni? Pag-abot tayo dito, sa man nga, kuan man, ang 1 ka kilo, 1-3 naman. Ila man tong advantage kay sila'y namaligya. Now, ang 1 ka kilo, na 1-3 na siya. Nga man, tungod kay naitikas. Dili man gusto si Hashem ana, nga duha daw imong bato, na idako, na igamay. No, duha daw imong measure, na itaas, na imubo. No, o duha daw imong panaksan, presa una, mapalit og bugas wala naman mo kaabot ana gitakos man na siya kanang gantang nya kalison anya unya di ay ang lubot di ay gialsa na naras tunga ang lubot dito nya murag puno kay tanahon unya pagtan-aw di mo dito tunga ra di ay siya kay ngano man gi-elevate di itong lubot sa sa ginantangan. So masuko siya Shem sa mga inana nga mga trick nga niana nga mga deceit og iya gyud nang highlight nga ayaw mo paghimo ana ngano man kinahanglan just gyud siya nga weight measure og ingon man mga balances tungod kay inyo ning himuon mutaas ang inyuhang adlaw kumbaga mutaas ang inyong kinabuhi. So daghang mga tao may mga ngano to si kuan uy bata pa man kay ni pana unsaon man nga kung manikas ta mumubo man pud daw ng kinabuhi nato. Nya namo po uban mingon nga uy buutan to si kuan oy nya nganong mauman hinoy nauna si kuanong bugoy mo hinoy buhi pa nya ingon dayon ta nga ana man na ang mga buutan pa hinoy buutan na para sa imuha kabalo na si atraso sa atubangan ni Hashem. Nya si Hashem lang ang nakabalo no nga unsa jud ka lalom ang iyahang atraso. Mao na nga nganong minungdanon yun ning Noah kay Dios matudlo no sa humanity. Kay para nga for our good, for our own benefit. In the book of Isaiah, now the Torah that I have given you is for your own benefit. Para ni sa inyong benefit. So para man ni sa atong benefit, dapat makadungog yun daan ni. May mga tao nga dimbong patay, dimbong patay, may pa dimbong, programa ba no? Kung di daw ka manglimbong, patay man daw gyapon og manglimbong patay, may pa daw manglimbong. Dili man lang kana siya. Ang ato ang emphasis naman tay soul. As a matter of fact, ang pinaka gipalon sa tuwa nga dapat tagaan natong pagtagad, dapat ato ning bayaran ang atong soul nga gihatag ni Hashem sa tuwa as loan. Yes. This is somehow
paninglon ta. How did you invest? How do you invest the soul na nga akong gipa hulam sa inyo ha. Dapat magbantay mo ngano man tungod kay inutang lang na ninyo. No, so nindot yun mga nabuhi ta nga diin sumala gyud sa Torah. Unsa gyud ang gisulti sa Torah inaana ta. Para nga by the way, dili lang ta mag-focus sa gain or profit. Parang kita nagnegosyo. Ang ato ang focus is the intention of it. Yes. What is your intention? Na unsay imong intention? Yung ka nga, ang akong goal mo ni nga makakabot ko og sales ngayon ani quota mo ni. What is your intention? No? Nakasalalay sa intention. It's not in the gain. Yes. Unsay imong intention? No? Unsa jud intention nimo? Ug dapat ma-define nimo na nga is it lawful, di ba? Is it according to the Torah? That's it. Thank you, More, no? And napatay mga dugang pangutana pag yun. Magdaghan kay pangutana ang atong televiewers at makauban din sa PTV and Noah Hyde. Mga higala mo na magpadayon tag standby lang kay mo balik pa ang The Noah Hyde Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. In the heart of the city, where stories are brewed one cup at a time, there's a place that honors tradition with every pour. Welcome to Apo ni Lola Durian Cafe. Here, the journey begins even before the first sip. Carefully, patiently, our barista selects only the finest beans, each one carrying its own aroma, its own heritage, its own promise. Watch as the beans come to life, roasted, ground, and blended with mastery passed down through generations. Every movement is intentional. Every sound, part of a ritual. From the gentle whir of the grinder, to the rhythmic pull of the espresso, to the creamy flow of milk dancing into the cup. And then art, a moment where craft meets heart as the barista paints the final flourish on top, transforming a simple cup of coffee into a signature of love, culture, and home. This is more than coffee. This is the taste of legacy. Apo ni Lola Durian Cafe, where every cup tells a story. Balik kag padayon sa tong programa mga higala og daghan nagka-interest no nga maminaw niining ato ang topic karon labi na sa bahin sa prevention against theft and robbery. And atong pong pangutana More, unsa ba ni mga obligations sa katong nangawat? Okay. Ang una, dili lang sa nangawat, obligation nato sa property sa uban. Wala kawata. Yes. Pero naa natay obligation. Okay? Once kana nga property belonging sa imuhang friend, imo silingan, ang imong obligation bantayan na siya nga dili ma-damage or gibilin sa imo. Gibilin sa imo ang kabaw, murag kuan ra kayo na binukid ra kayo no. No, gibilin sa imo ang bike. Yes. Gibilin sa imong motor. Unya imo lang po siya gipabayaan, no? Murag gibaliwala nimo. Unya na i-damage. Ikaw ang under obligation. No? Ikaw ang obligated ana kay naana sa imuhang custody. So kung gibilin na sa imuha, protektahan nimo na. Karon kwarta. Gibilin sa imo. Unya gikawat. Obligation nimo na. Nga gordyahan nimo tong kwarta. No, dili lang kay moingon nga, adi man to ako No, dili man to akong kwarta. Nya gikawat. Naaman to sa imuha. No, pwede ra man buka mo ingon nga gikawat nya wala di ay nya ikaw di ay mo nang hilabot. No? Kay wala may nasayod. Ang buti pa sabot ana, once na ana sa imong kamot, gibilin sa imuha, obligated ka nga mo guard ug mo protect ana. Okay? So usa na siya. And another thing nga obligation kadtong nangawat. Unsay obligation sa tao nga nangawat? Mubasa sa ko og text, no, sa ako nagkasulti kanina. Kini siya mga Jewish commands nga diin mahimo siyang basihan sa the same issue, the same level nga violation. For example, in the book of Leviticus 5:21 ngadto sa verse 23, if a person will sin and commit a loan or robbery,
or by defrauding his fellow, or he found a lost item and denied it, and he swore falsely about any of all these things that a person can do and sin thereby. So it shall be that when he will sin and become guilty, he shall return the robbed item that he robbed, or the proceeds of his fraud, or the pledge that was left with him, or the lost item that he found. Okay, mo to ganina. Gisgutan na to ganina, mga lost item. Ang una gyud imong isip, imong yung iuli. No? So, mangita sa kag tao nga siguradong mo itag-iya. Now, adto ta sa gikawat nga item. Now, kinawat nga item. Once gikawat ng item, iuli jud na nimo as is. Yes. Nga naman, sa mga Jewish, doon ay gitawag sila og Silikot prayer before sa Rosh Hashanah. Ang Silikot prayer is asking for forgiveness before Rosh Hashanah. Kay ang Rosh Hashanah is the Yom Hadin, or the Day of Judgment for the whole world. Now, mohimo siyang judgment every year. So, kay naghimo siyang judgment every year, ang mga Jewish, magsigyo na pangay pasaylo. Pero, kung sala daw nimo, nga gihimo nimo sa imong isig katao, pinaagi sa kawat, di gyud ka pasayloon ni Hashem, ana. Not until imong iuli ang item nga imong gikawat ngadto sa tag-iya. Kumbaga, nangawat ang usa ka tao, palayo lang, unya iyang gitaguan. Ya day nilak-hilak din siya dito nga, oh Lord, pasaylo ako, o Ginoo, kasala ko, nangawat ko. Something like that. Unya, tuar mga item to siyang balay. Yes. Dili siya pasayloon. Not until iuli niya. Nga naman, una sa tanan, ang imong sala, tuwa sa imong isig katao. Wa ka nakasala kay Hashem, una. Dito sa isig katao. Ikaduha na lang kay Hashem. Nga naman, siya ang nag-implement sa law. O niya, imo ang i-violate. So, naakagyapoy obligation sa iya, ha. Mao na nga, iuli nimo, and then you will ask forgiveness. Yes. Ang pangutana karon, kabahin sa among study, what if ang butang nga imong gikawat, dili na mauli. As is. Panalitan, ngawat kag kamuti. Now, 5 ka kilo. Nya, pag abo dito, imo namang gipanitan, imo namang giprito. Nya, gikaon na nimo. So, ano yung pag-uli nimo atong kamuti? Yes. Nga as is. Now, so, yun ato daw, iuli nimo by way of monetary. Nga pila mang kilo ato. Kung unsa ang presyo, the date nga gikawat na nimo, maupo to ang presyo. Panalitan, taas kayong presyo ato. Tag 100 ang kilo. Nya 5 ka kilo yung gikawat. Bayaran naman itong 500. Butangan pa yun mong interest. Butangan pa yun mong interest. Now, panalitan, pagtingbayad nimo, tag 20 na lang kilo. No? So, nakakawat kag 5 ka kilo, tag sa gatos ang kilo ato. Pagtingbayad na 20. Unsa may basihan nimo sa imong payment? Dili gyud ang 20. Katog yung tag 100 ang kilo. Yes. Ngutun kay mo otong panahon na nga gikawat nimo to ang item. Now, kay bisag ni barato na siya karon, wala na siya kalambigitan sa imuhang atraso. Tungod kay giihap to niya at that time, kung wala to nimo kawata, nahalinan ko ato og 500 pesos. Now, so yun ana siya, si Hashem gusto niya nga ang karakter sa tao may sama ba sa Nineveh? Sa Nineveh, in chapter 3, now, after nga giwalihan ni Jonah, every man shall turn back from his evil way and from the robbery that is in their hands. Oh, mao na giwali ni apil gyud ang robbery, highlight ang robbery. Verse 10, and Hashem saw their deeds, that they repented from their evil way, and Hashem relented concerning the evil he had said he would bring upon them, and did not do it. Nga naman, according to the Talmudic discussions, nangawat daw silang mga kahoy, nga gihimo nilang mga sagbayan sa ilang balay. Kanang dapat ba sa
kahoy ba nga mga balay sa una. Ila dong ipang tanggal. Ug unya ilang gipasan, ilang giuli sa ilang silingan. Kay kinawat di ay ito. Kay ang mga tao sa una mag-savings na sila kahoy sa ilalom silang balay. Nya pagkagabi na gihulbot po di ay ni kumpare. Gihulbot po di ay iyang gigamit dito siyang balay. Sa dihang naghinulsol na sila, gipangguba ilang balay. Taga Nineve. Nga naman, kay kinawat nila. Nga wala magmater, magguba ang balay. Tungod kay kinawat niya ang dapat iagyong tanggalon niya, iuli niya. Ug mo'y hinungdan nga, gipasaylo sila ni Hashem. Nga naman, tungod kay nalipay si Hashem sa ilang mga actions. Mao na nga naatay obligation. Now, sa property sa uban, kung gibili na sa tua, panalipdan na to na, whether gamit, kwarta, uban pa, o kung naamay item nga kinawat, iuli yun na siya. Iuli yun na siya. Now, kung dili na yun mauli, kay ano na siya, na-damage na siya, kinahanglan nga ang value sa maong item maoy imuhang ihatag sa iya, compensate sa iya. Okay, More, salamat kayo no sa pag-explain, sa kining pasabot bahin aning prohibition against theft and robbery. Murag mag-part 2 ani More, no? Doon part 2. Oo, kay daghan kayo pangutana atong mga kauban, and syempre ato ang televiewers pod nga gusto pa nga madungagan ang ilahang kahibalo o kaala. More, still have a minute. Unsay imuhang mensahe ngadto sa tuang televiewers mga naminaw karon? Mga kaigsunan, ang tumong og tuyo sa Noahide laws mao ang pagplastar sa ato ang pag-fix sa atong mga kalag. Kinahanglan doon na kita'y fixed soul. Nga naman, ang atong kinabuhi diri nga limited og short. Kini siya gihatag niya siya sa ato ang opportunity para nga kita mo learn, mo study. Wala ta diri nag-exist para muhimo lang ta kutob sa atong gusto. Gitagaan tag 70 years, 80 years, 90 years based on Psalms 90 verse 10. Tungod kay gusto niya nga kini nga number of years, gamito nato para sa Torah, to serve Him. So, first of all, i-discover nato unsa ang iyang will para nato, unsa ang iyang gusto para nato, para nga ma-fix atong soul, para nga matagaan ta niya merit og mo qualified ta sa eternity, sa resurrection. Okay, thank you, More Azaria Gilbert Menyoza, mga higala, and sa tuang guest nga naa dinhi sa tuang programa sa mga kauban sa PTV and the Noahide Community Incorporated of Davao City, Philippines. Until next week, alang sa tuang lahinapod nga episode, atong ipadayon mga higala dunay part 2 bahin sa tong gihisgutan karon. Oga, daghan kayong salamat, maayong adlaw sa tanan. Ako si Renz Barbarona, uban usab nato si More Azaria Gilbert Menyoza. Shalom, shalom. Shalom, and this is the Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. This concludes our episode for today. May your week be filled with light and understanding. Join us again next time on the Noahide Hour for more insights from the Torah's universal wisdom. Shalom and be blessed. Hey there, brother, don't you see? There's a way for us to live in harmony. No more hatred, no more strife. Just follow and learn Hashem's decree in life. The 7 universal laws show the way, also known as the Noahide laws today. Given to Adam and Noah too, from Sinai's peak transmitted to Moshe. 1, no idols, just worship Hashem. 2, don't curse him, show respect, not shame. 3, no murder, let life be dear. 4, stay pure, keep marriage clear. 5, don't steal, be honest, be true. 6, treat Hashem's creatures with kindness too. 7, make justice strong and right, so truth can shine like a guiding light. The 7 Noahide laws for all of humanity, a path to shalom for you and me. With the Torah, our guide,
It's plain to find a world where people act so kind. No need for hate, no need for fear. Let's build a world that's bright and clear. With love and justice, hand in hand. Let's spread this light across the land. So come, my brother, take my hand. Let's walk together, take a stand. Teach the world these laws so true. For shalom, for love, for me and you. Let Hashem's name be known so wide. A light for all, our source, our guide. With faith and kindness we will see a world of hope and shalom to humanity. One, no idols, just worship Hashem. Two, don't curse and show respect, not shame. Three, no murder, let life be dear. Four, stay pure, keep marriage clear. Five, don't steal, be honest, be true. Six, treat Hashem's creatures with kindness. Two, seven, make justice strong and right, so truth can shine like a guiding light. With faith and white and light. One, no idols, just worship Hashem. Two, don't curse and show respect, not shame. Three, no murder, let life be dear. Four, stay pure, keep marriage clear. Five, don't steal, be honest, be true. Six, treat Hashem's creatures with kindness. Two, seven, make justice strong and right, so truth can shine like a guiding